Uy! Part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Ayun na nga at naging caretaker na ang bida nating si Yuki, at dito kinagulat ang paglutang ng isang shuki malapit sa kanilang dorm. Doon na nga siya nakita ni Nei at ipinaliwanag na nasa Orakaman area sila ng Mato, kung saan di tulad ng ibang dorm ay marami-rami ang nagsisilutangan na shuki. Dagdag pa nito na halos kasing laki lang ng Tokyo ang buong Mato, na nahahati sa 8 direksyon, kung saan may kanya-kanyang nakatoka na dorm. Agad nagpasalamat naman itong si Yuki sa pa-explain ni Nei hanggang sa muli na namang may lumutang na isang shuki malapit sa kanilang dorm. Sa kung saan ay bigla na nga lang itong pinagre-retrat ni Hamari na kinabwisit na nga ni Yuki at paano raw kung pati sila ay nabaril. Di tanga ka lang talaga, di ko na yun kasalanan banat na nga sa kanya ng dalaga, tsaka magluto ka na gutom na kami dagdag pa nga nito. Oo naman ang tila tinatamad itong bida natin na kinainis na naman ng dalaga sa kanya at attitude na raw ito. Sabay pinagduduro na nga siya at pasalamat nga raw ang ating bida at kaya lang naman daw siya nandirito sa dorm, with libreng foods tas kasama pa mga chicks, ay dahil sa kabaitan ng kanilang commander, na kinatamimi na nga lang ng bida nating si Yuki. Kalaunan ay bonggang foods na nga ang hatid ni Yuki sa mga dalaga, na lubos kinatuwa na nga ng mga ito, pati ng ating bida na lubos pinuri ng mga chicks niyang kasama. Bigla na nga lang nawala ngiti ni Yuki nang mapagtanto na nalihis na sa pagiging hero ang ginagawa niya, kaya napatanong kay Kyoka kung kailan daw ba siya sasabak sa labanan sa parang puro na lamang daw siya linis, luto at laba. Abat hype ka talaga lakas ng amats mong magreklamo sa commander. Banat na naman nga sa kanya ni Hamari na lubos kinagulat na nga ni Yuki, sabay agad pagpigil naman ni Kyoka at sinabing bagamat all-girls dorm ang kanilang tirahan at medyo nag-a-adjust pa ang lahat sa bagong caretaker nila na lalaki, ay sanay maging mabait daw sila dito dahil magaling itong housekeeper, at mahalaga itong parte ng kanyang abilidad. Sabay pahabol na kung sakaling magpasaway man ito ay siya na mismo, bilang master nito, ang dudurog ng betlogs nito, na lubos kinabahala na nga ng binata habang ang mga dalaga ay omo o na lamang. Kinagabihan, habang naglilinis ay aksidente namang nakita ni Yuki ang buong pagkatao, kinabukasan at hinaharap ng kaalitan nitong si Hamari, na lubos na nga nitong kinataranta. Iyo'y nakita niya sabi ko na manyak ka boses na ngang narinig ni Yuki mula sa kung saan kaya agad hinanap kung sino ang nagsalita, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita si Shushu na mala Ant-Man sa liit. Pa-explain naman ang dalaga na ang ability niya raw ay ang lumaki at lumiit, ngunit ang makita niya nga raw na naninilip itong si Yuki ay mas malupit, sabay picture sa kanya kasama ang hubad na mga dalaga sa background. Magkahulog-hulog na nga ang mata ng bida sa taranta at mali nga raw ang iniisip ng dalaga, sabay pasaring na nga ni Shushu na what if sabihin niya raw sa commander ang mga nakita, naku nanganganib betlogs mo kuya, pang-aasar na nga ng dalaga. Pera, gusto mo pera, ribat na nga ni Yuki sa dalaga, na tinawanan lamang siya at sinabing kung nais daw ng binata na hindi kumalat ang kanyang skandal ay maging slave siya nito. Wala nang ang nagawa ang na-blackmail nating bida kundi sundin ang pili ang dalaga, habang sa isip-isip ay kailangan nga raw niya mabura ang picture sa cellphone ni Shushu kundi bobolihin siya nito buong buhay niya. Nakahanap na nga ito ng pagkakataon ngunit olat siya sa bilis ng kamay ng dalaga, na muli na naman nga siyang nahanapan ng butas, nang aksidenteng mahawakan niya ang panty nito at kinuna na naman siya ng picture, kaya pang ising-isi na naman ito at may pandagdag blackmail na naman daw siya sa cute-cute na binata. Napapamuni-muni na nga lang si Yuki maging sa kanyang paglakad, at lagi siya naiisahan ni Shushu sa mga picture na nakukuha nito sa kanya, pero aksidente naman daw ang mga yon kaya mukhang madedepensa niya naman daw ito sa commander kung nagkataon, hanggang sa makita na nga nito ang pagsasanay ng commander kasama si Hamari, kung saan nagpasiklab ito ng pambihira nitong lakas, na lubos nagpaurong na nga sa lahat ng uurong kay Yuki at mas natakot na tuloy na malaman nito ang mga picture na kuha ni Shushu. Sa kung saan ay bigla na nga lang siyang kinalabit ni Nei at sinabing aalis daw sila nila Commander Kyoka at Hamari, at may meeting daw sila, kaya sila na nga raw muna ni Shushu ang may iwan sa dorm. Sakto nang makilala naman daw niya si Shushu tsaka mabait naman daw ito kaya wala siyang dapat ipag-alala, habang sa gilid ay ngiting Dorademonyo naman si Shushu nang marinig ang balita, hahaha. Buisit na yan, sa isip-isip na nga ni Yuki na agad pinagmasahe ni Shushu nang sila na lang naiwan sa dorm,
na Clown ay nagustuhan na rin ng makita ang magandang view na kanyang nakikita. Galing mo naman magmasahe, ika na nga ni Shushu at lubos na gustuhan ang pagmamasahe ni Yuki, ayon naman sa binata ay nasanay raw siya dahil sa pagmamasahe niya dati sa ate niya. Dito nagkakwentuhan na nga ang dalawa, tungkol sa pamilya ni Shushu, at kung ano-ano pa, hanggang sa nang matapos na nga ang masahehan ng dalawa, ay niyaya naman siya ng dalaga na maglaro. Game naman agad si Yuki at sinabing magaling daw siya sa mga games kaya mapapalaban sa kanya ang dalaga. Abat kung ganyan lagyan natin ng thrill, kung saan sa bawat talo ng kung sino man ay maghuhubad ng isang kasuutan, o ano game ka, ika na nga ni Shushu sa binata. Bagamat nagulat ay omo o na nga lang ang nagmayabang na binata at makikita raw ng dalaga ang kanyang hanap. Sa gulat nga ng binata ay sunod-sunod na KO ang natanggap nito mula sa dalaga, na nagresulta na nga sa pagkahubad nito, at ng boxers niya na lamang ang natitira ay pilit tumanggi na itong tanggalin at baka makawala ang pinakaingat-ingatan niyang pugo at delikado raw pag nagkataon para sa dalaga. Tinawanan nga lang siya ni Shushu at ang cute-cute raw nito, sabay nag-transform sa malaking version nito at kung may dapat man daw mag-alala sa sitwasyon ay iyon ang binata. Uy teka lang naman ate, pilit pagpupumiglas na nga ng binata na Clown ay boxers ay namaalam na. Hala ang liit, patawa-tawa na nga ni Shushu nang makita ang kanyang potoy-toy, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalawa nang biglang umalag ang buong dorm. Sa kanilang paglabas ay bumungad na nga sa kanila ang isang dambuhalang Shuki, na pilit pinapasok ang kanilang dorm. Dito na nga bumida itong si Shushu at sinabing stay put nga lang daw itong si Yuki at siya na bahala sa dambuhala, sabay transform sa isang dambuhala. Rekta laban na nga si ate habang itong binata ay nanonood lamang sa tabi, na lubos kinamangha ang lakas ng dalaga. Bagamat natalo nito ang unang Shuki ay medyo nahirapan na nga ito sa pangalawang dambuhalang Shuki, at nagkaaberya pa dahil di na nito magawang magamit ang kapangyarihan niya. Dito na nga ito pinagtulungan ng mga Shuki, na lubos pinag-alala ni Yuki at wala man lang daw siya magawa para tulungan ang dalaga. Hanggang sa pumasok na nga ang ideya kay Yuki na nag-transform siya ng dilaan niya ang daliri ni Kyoka, sabay nagmadali na bumaba at tila may hinahanap. Dito na nga pinagbubungkal ni Yuki ang mga labahan ni Kyoka, at nagbabaka sakali na kung sakaling halikan niya ang anumang sinuot ng master niya ay baka mag-transform siya. Sa gulat niya ay paunti-unting gumana ang plano niya, ngunit kulang nga raw at pahapyo-hapyo lamang ang lumalabas sa kanyang kapangyarihan, hanggang sa mapadpad na nga ito sa locker ni Kyoka at dito kinuha ang boots nito. Agad lumabas na nga si Yuki at medyo nabubugbog na itong si Shushu, at dito walang ano-ano'y din ilaan ang boots ni Kyoka, at siyang tunay dahil dito ay nag-activate ang kapangyarihan ng ating bida, di nga lang kompleto pero pwede na nga raw ayon kay Yuki na agad romespo sa nauubos na ang damit na dalaga. Mukhang kinilig na nga si ate Shushu mo habang si Yuki naman ay binasek ang kalaban sa isang atake lamang. Ngunit kasabay din ito ang agad pagkaubos ng lakas ng binata. Agad natarante naman si Yuki nang maramdaman na nahulog siya sa malalambot na Shushu ni Shushu, na pang-ising-isi lamang sa binata. Kalaunan ay si Shushu naman nga ang nagulantang nang makita ang gigil version ng pugo ni Yuki, na lubos nataranta habang ang dalaga ay manghang-mangha at ibang-iba raw kanina, ha. Dahil nga sa ginawa ni Yuki ay may pa-reward na naman sa kanya ang kanyang master na si Kyoka ngunit masahe nga lang since segundo lang naman daw ang naging laban nito. Habang sa isip-isip naman ng binata ay nagrereklamo at todo effort daw siya pero hanggang masahe lamang ang kanyang matatanggap. Pinagsabihan naman ni Kyoka itong si Shushu at sa susunod raw ay huwag nitong mamaliitin ang mga Shuki, at bilang pasasalamat nga raw nito kay Yuki ay tulungan nito ang binata sa mga gawaing bahay. Oo naman itong si Shushu at nang makaalis na nga sila Kyoka ay pang-ising-isi na namang dinaganan si Yuki, at mas lalo raw tuloy siyang na-curious sa mga lalaki, sabay pekite na naman ang picture kay Yuki. Kuha mula sa nakaraan nilang laban kung saan sila ay nagkahubaran. Wala na naman ngang nagawa ang binata nating napagtitripan lagi ng dalaga, na pinakitang tila na in love na sa binata ay susbasa na all na naman, hahaha, samantala sa kung saan, isang grupo ng mga kababaihan ang pinakitang nilusob ng pangmalakasang Shuki na ito, kasama ang isang misteryosang dalaga, at sinabing nararamdaman niya raw ang presensya ng ating bidang si Yuki sa mundo ng Moto. Padama na rin Lods ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Salamat! Comment at share ka na rin para sa giveaway natin twice a month na 1K each sa dalawang maswerteng solid supporter ng Recap Candy.
Good luck mga idol, mua.